Po ay magtungo sa SLEX. Alamin po natin ang sitwasyon dahil kagabi ay sinalubong po ng Carmageddon yung mga motorista na nagsisiuwian patungo pong mga probinsya ngayong undas. Nasa kabilang linya po natin si retired Major Leopoldo Jun Vitug, ang overall head Traffic Safety and Management and Security Department ng SLEX. Magandang tanghali po, Sir Jun. Welcome po muli sa DWIC Aliw Channel 23. Drew Nasino po, sir. Magandang tanghali po, sir. Opo. Kumusta po ang sitwasyon ngayon sa SLEX? Balik na po ba tayo sa normal? Maluwag na po ba ang daloy ulit ng trapiko? Tama, sir. Sa ngayon po, napakaluwag po ng SLEX, Skyway at ganoon din po ang Star Tollway. Opo. So hanggang anong oras po ba yung itong traffic build up, yung volume, malaking volume po ng mga motorista? Kagabi po, bumuhos na po yan. Siguro natapos kami. Nag-light traffic po tayo dito sa may sa SLEX po, mga around 9 PM po, alas 9 ng gabi. Maluwag na po tayo. Pero sa Skyway po, yung upgrade natin, medyo yung nabot po tayo ng alas 11 ng gabi dahil po ito yung connected po kasi ito sa Sukat Bikutan exit na connected po sa local road natin. Kaya doon po ang medyo natagal tayo mapa-light yung trapiko. Opo. Today ba may inaasahan pa ho tayo na traffic build up or yung iba pang doon pa sa ibang bahagi ng SLEX, Sir Jun? Sa tingin ko po, kung magkakaroon man tayo, siguro sa mga exit na lang ng sa SLEX po, sa mga exit ng kagaya ng Carmona, Calamba, at sa Star Tollway naman, sa Santo Tomas at Lipa. Opo. Ganun po. Opo. Meron ho ba kayong datos, Sir Jun, kung gaano kalaking volume po ng mga motorista, ng mga sasakyan, yung dumagsa po kahapon, kagabi? Sa ngayon po, hindi pa namin na yung traffic count namin. Pero napakalaki po talaga compare nung last year. 29, nung 29 po. 29. Opo, kahapon po 30, mas malaki po nung kahapon, kagabi. Napakalaki ng volume po kagabi. And compared din nung last year, tama ba, Sir Jun? Yes, sir, ganun din po. Mas malaki din po. Opo, pero yung kasi ito yung mga may of course hindi naman natin din maikakaila na may mga nagrereklamo, of course, kapag ganito pong panahon, peak season po ng biyahe po ng ating po mga kababayan. Meron ho ba tayong mga nagpapatuloy pa rin po ba yung mga yung mga reblocking po diyan, yung mga kino-construct po na mga part po ng SLEX? Meron po tayong mga widening pero tuloy po yun kasi hindi naman po nakakaabala para po mapabilis yung natin, yung improvement natin ng SLEX at Star Tollway. Ang in-stop po natin since October 29, wala na po tayong roadworks, repair, wala na po yan. Stop na natin lahat yan. Opo. Para po hindi makaabala sa mga motorista. Opo, wala ho ba tayong naitala po ng mga accidents po nitong nakalipas po na mga araw, o let's say yesterday po, Sir Jun? Kahapon naman po, wala naman po reported na aksidente. Meron pa ilan na mga stalled vehicle. Ayun. Opo, na medyo saglit lang po. Siguro pinakamatagal na yung 45 minutes na nakaabala sa atin. Iba naman, mabilis lang natin nahihila na totoo po. Pero ito ay, kumbaga, kumbaga, bisperas pa lamang or let's say, kahapon pa lamang yan. Pero, of course, ang inaasahan din natin, ito, yung pagbabalik naman nitong mga bakasyonista, nitong mga motorista na ito, kailan po natin na inaasahan naman po ulit yung traffic build-up? Expected po natin yan, mga Sunday po ng hapon, hanggang gabi po yan. Babalikan po yung iba sa ating mga kababayan dito sa NCR, sa Metro Manila. Then, masusundan. Yung iba naman po, magpapadelay yan. Baka sumabay niya, diretso ng Monday ng umaga po, bubuhos pa rin po yan. Monday ng umaga? Yes po. Alright, opo. Bukod ho doon, Sir Jun, meron ho ba tayong iba pang mga activity, mga kinaharap po ng mga challenges dyan po sa
SLEX, yung of course yung RFID po natin. Sir Jun, kumusta na po yung 1 RFID? So far po yung 1 RFID natin, maganda naman po yung bilang na nagpapa-enroll sa 1 RFID. Pero ang ano lang po natin dito, hindi optional lang po ito lilinawin po natin na optional lang po ito, hindi naman po required tayo na mag-enroll ng 1 RFID kung gumagana at nababasa naman yung sticker ng RFID at yung auto sweep. Ang purpose lang po natin dito, yung convenience po na maging isa na lang po yung load wallet natin, ipinapaloadan natin. Para mabilis yung biyahe na rin, Sir Jun, ano po. Kasi ang tinatanong din ng ating mga kababayan, sabi nila, lahat ba may RFID na? Bakit humahaba pa rin ang pila, Sir Jun, no? Opo. Meron pa rin pong ilan-ilan na cash pa rin po ang ginagawa nilang pagbabayad. Kaya po, siguro yung mga ibang galing ng probinsya na minsan lang bibiyahe o tatawid ng Metro Manila. Kaya po yun, napapabilang po yun dun sa pag-delay nung throughput ng mga sasakyan sa mga toll plaza. Ganun din po, yung iba naman po may RFID pero insufficient load naman po. Kaya yun din po isa sa cost ng mga delay sa mga toll plaza. Pero marami, majority na rin ng ating mga motoristang gumagamit ng RFID compared doon sa mga walang sticker. Yes po, 98% halos po gumagamit na ng RFID sa mga toll plaza natin. Alright, nagdagdag ho ba kayo ng mga tauhan ng inyo po mga personnel, lalo po doon sa mga toll plaza, sa mga toll booth po natin, Sir Jun? Yes sir, may additional manning kami ng mga manpower na nag-deploy kami ng mga ambulant tellers sa mga toll plaza na posibleng magbigat. Ganun din po yung mga patrol vehicles namin, yung mga patroller namin. 24/7 po yan at 100% po yung attendance natin dyan. Yung towing po, yung sa towing, sir? Meron din po kami towing at tuloy-tuloy din po. At hindi na namin to since last year. Meron na po kaming free towing, hindi po yung pero ang free towing po namin ay Skyway and SLEX lang po na gamit na truck ng po ito ng Skyway at SLEX. Pero yung linawin ko lang po, yung AAP na third party partner namin ay naniningil pa rin po sila ng towing services nila. So yun pa rin sa same rate pa rin? Hindi ko lang po kabisado pero alam ko naman same rate pa rin sila. Bukod ho doon, yung ating po mga traffic cameras po, yung po mga CCTV, tama po ba? Yan po ay AI powered, Sir Jun? Hindi naman po. Meron tayong mga tao na nagbabantay na 24/7 po, naka-monitor sila dyan para i-report agad sa atin yung mga stalled vehicle at kung saan lugar ang matraffic na lugar para aksidente na mangyayari na mabilis tayo makapag-dispatch ng mga emergency vehicles. Nakikita naman sa CCTV, di po ba, no, Sir Jun? Yes, sir. Tama po kayo dyan. Oo, at wala namang blurred na CCTV. Nakakatiyak naman. Of course, syempre, pati yung mga ilaw po natin, lahat naman po ay maayos po na nakakabit, gumagana, may maliwanag naman po ang SLEX, di po ba? Opo, meron po. May part lang na maliwanag po at maayos naman po. Kumpleto naman po yung mga lampos natin, especially dito sa Skyway. Dito nga lang po sa may area ng SLEX, may ilaw na rin po yan. Pero may mga part na ongoing po yung widening kasi nagtanggal tayo dyan. Pero nai-restore naman po yan. Opo, Sir Jun, meron ho kayo bang mga karagdagang panawagan, mga payo po sa ating pong mga kababayan, yung mga motorista, yung mga hahabol pa, and of course, yung sa mga magbabalik naman sa Metro Manila come this Sunday, nasabi nga po ninyo, simula Linggo, Sir Jun? Yes, sir. Bago po tayo bumalik, siguraduhin po natin na may load tayo sa mga ating mga auto sweep na RFID para po hindi rin po tayo makaabala nga sa toll plaza at mabilis tayo makadaan. At maiwasan natin yung build-up sa mga toll plaza natin. Ganun din po, yung sa mga speed limit po, para iwas aksidente po tayo. Opo.
Hanggat maaari nga po, yung mga mag-e-exit, dapat approaching exit, mga 500 meters, hanggat maaari nasa ano na po tayo, Sa outermost lane. Oo. Apo, para po hindi tayo mag-swerve ng malapit na para makaiwas tayo sa accident. Alright, opo. Naku, Sir Jun, sa pagbabalik nila, amin uli kayong aabalahin. Magandang tanghali po. Ingat po kayo, Sir Jun. Maraming salamat po. Sige po, maraming salamat po at magandang tanghali. Salamat po. Good luck po sa inyo. Si Sir Jun po yan, si Ginoong Jun Vitug, retired Major Leopoldo Jun Vitug, ang overall head ng Traffic Safety Management and Security Department ng South Luzon Expressway.